Magandang gabi po sa ating lahat. Atin na pong sisimulan ang prosesyon ng Biyernes Santo, ang paggunita sa buhay, ministeryo, pagpapakasakit at patumatay ng ating Panginoong Hesukristo, ang prosesyon ng libing. Ang lahat ay inaanyayahan na magnilay sa mga imahen at tagpo na nagsasalarawan ng buhay ng ating Panginoon at mga santo at santa na naging bahagi ng buhay ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome ay kalalagin sa tawag na Nathaniel. Nagkaroon siya ng agam-agam nang malaman niyang ang Panginoong Jesus ay taga Nazareth. Ngunit hindi ito naging hadlang upang sumunod siya sa Panginoon. May magmumula bang mabuti sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel. Sagot ni Felipe, halika tignan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdanin niyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Siya ay nakikilala sa kanyang hawak na taba na siyang ginamit sa pagtalok sa kanyang balat habang siya ay buhay pa. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo po kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Monico Sudayan Jr. at pamilya.
naka-uniforme sa bawat karo ng mga kalalakihan. Pwede po ba tayong tumulong pag-awang sa mga tao para po makadamaan yung karo ninyo? Yung mga kalalakihan po na naka-uniforme sa bawat karo, tumulong po tayo para magpahawa ng mga tao para makalusot po yung ating Santo Tomas Apostol. Ang salitang Tomas sa wikang Arameo ay nangangahulugang kambal. Tinanong niya minsan si Jesus kung ano ang tamang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Sagot ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-aalinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo po kami. ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Daddy at Asterio Zamora. San Mateo Evangelista y Apostol. Si San Mateo na ang kahulugan sa wikang Hebreo ay kaloob ng Diyos, ay isang publikano. Siya ay isang tagasingil ng buwis sa Capernaum na kalaunay naging isang alagad ni Jesus. Naging manunulat ng una at pinakakompletong ebanghelyo. Nakilala siya sa simbolong tao na may pakpak, sapagkat sinimulan niya ang kanyang ebanghelyo sa talaan ng anghel ni Kristo bilang tao. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita na ang isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pasingilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. San Mateo Evangelista y Apostol, ipanalangin mo po kami. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng kapatiran ni San Mateo. Si Judas na kilala sa taburing Tadeo na ang ibig sabihin ay malakas ang dibdib, na siya ring pinsan at isa sa managing alagad ni Jesus, ay anak ni Santa Maria Jacobe at San Cleopas, kapatid ni Santiago el Menor. Noong huling hapunan ay tinanong niya si Jesus, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Ang sagot ni Jesus, "Ang sinumang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking aral. Makikilala siya sa hawak ng medalyon ng mukha ni Jesus, sapagkat sinasabing kahawig niya ito, at isang pamalo na naging dahilan ng kanyang kamatayan." San Judas Tadeo Apostol, Ipanalangin mo kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Jacques Anilo Doladan at pamilya.
sa mga batas ni Moises. Iba siya kay Simon Pedro at Simon na anak ni Cleopas. Sinasabing siya ay sinanay ni San Pedro upang mangaral sa Ehipto, Mesopotamia at Persia, na kung saan naging isang martir kasama ni San Judas Tadeo. Nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Isa sa 12 hinilang niya ay si Simon na Makabayan. Ang kanyang imahen ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang hawak na lagay na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Hermie at Ginang Christy Sanchez. Matias, Apostol. Siya ang alagad ni Jesus na naging kahalili ng taksil na si Judas Iscariote. Nakasama siya ni Jesus mula sa pagbibinyag hanggang sa pag-akyat nito sa langit. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling pinaligdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Nakikilala siya sa hawak na palakol na ginamit sa kanya bilang pamugot ng kanyang ulo. San Matias Apostol, ipanalangin mo po kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Kagawad Jason Panganiban. Susunod na tagpo ay nagsasalarawan ng mga kaganapan sa pasyon at pagpapakasakit ni Jesucristo upang matubos ang ating mga kasalanan. Ang pagdalaw ni Jesus sa Betanya. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinlasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya binalak ng mga punong saserdote na ipapatay din si Lazaro. Jesucristo na nakakaalam ng mabuti para sa lahat, kaawaan mo po kami. Ang kamarero ng tagpong pagdalaw ni Jesus sa Betanya ay nasa pangangalaga ni Ginoong Poli at Ginang Charito, Espiritu at Pamilya.
katuwang ni Ginoong John Dexter sa kanta Espiritu. La Despedida, ang pamamaalam ng Panginoong Hesus sa mahal na Birheng Maria. Ayon sa tradisyon ng simbahan, si Jesus ay namaalam sa kanyang pinakamamahal na ina bago siya magtungo sa Jerusalem upang sa katuparan ang plano ng Diyos Ama. Nang siya ngay magpaalam sa Birheng Inang Tintiman, ay kusa pang binilinan, alamit pakimatyagan, sa bayay bulong-bulungan. O anong hapis ni Maria sa paglisa ng anak, ngunit siya pa rin ay isang huwangan sa dakilang pagsunod sa plano ng Diyos Ama. Hinayaan niyang lumisa ng anak upang tubusin ang sala ng sanlibutan. Ina, huwag kang mahapis sa pagpanok at pag-alis. Masaklap man at mapait, titiisin siyang ibig ng Ama kong nasa langit. Jesucristo na sumuong sa panganib at kamatayan para sa ating lahat. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Eric Pascual at pamilya katuwang ni Ginoong Archie Tarasona. Lahumenta, ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem sakay ng isang bisirong asno. Nang malapit na sila sa Jerusalem, inutusan niya ang 2 alagad na kunin ang isang asnong babae at bisiro. Kinalagdan nila ito at ipinaalam sa may-ari. Dinala nila ito kay Jesus at siyang sinakyan patungong Jerusalem. Natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Sion, ipahayag ninyo, tignan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagkumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno. Nagtuloy si Jesus kasama ang mga alagad sa pagpasok sa Jerusalem. Doon, sila'y sinalubong ng napakaraming tao. Ang karamihan ay iniwagayway ang sanga ng olibo at palma, samantalang ang ilan naman ay inilatag ang kanilang mga balabal sa daraanan ni Jesus. Sumisigaw ang mga tao, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Jesucristo na nagbigay ng kagalakan sa aming buhay, Kaawaan mo po kami. ang tagpo ng Lahumenta ay nasa pangangalaga ng samahan ng mga tagalukay. El lavado de los pies, ang paghuhugas ng Panginoong Hesus sa mga paa ni San Pedro at iba pang mga apostoles. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablos sa isip ni Judas na ipagkanulo si Jesus. Alam ni Jesus na ibigay sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan at alam nang siya'y mula sa Diyos at babalik din sa Diyos. Kaya tumayo siya mula sa pag at hinubad ang kanyang panglabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Naglagay ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang mga paa ng alagad. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan po ba ninyo ang aking mga paa? Sagot ni Jesus, Pedro, hindi mo nauunawaan ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Tumanggi si Pedro na pahugasan ang kanyang mga paa, ngunit nang sinabi ni Jesus, kung hindi ka pahuhugas ay wala kang kaugnayan sa akin. Kaya kaagad na sinabi ni Pedro, kung gayon, Panginoon, hugasan na rin ninyo maging ang aking kamay at ulo. Jesucristo, aming huwaran ng pag-ibig at kababaang loob. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Ginoong Bobby Alfonso at pamilya.
Cena, ang huling hapunan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang 12 apostoles. Nang sumapit ng oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasama kayo sa hapunang Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Gayun din naman, matapos ay dumampot siya ng tinapay at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Jesucristo na tinapay at alak ng aming buhay, Pagawaan mo po kami. ang tagpong La Ultima Cena ay nasa pangangalaga ng samahang Biyernes Santo. Senyor de la Ultima Cena, ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia. Ang ikalimang misteryo ng liwanag ay larawan ng Panginoong Hesus na tangan ang tinapay at alak na sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo na siyang pagkain ng buhay. Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanilang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan," winika niya. Hiniwakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. "Uminom kayong lahat nito," sabi niya, "sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Senyor de la Ultima Cena, Kaawaan mo po kami. ang poon ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Simeona O. Ramos. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, siya ay isang babaeng disipulo ng aking Panginoon. Sa itaas ng kanyang bahay naganap ang mga pagtitipon, pananalangin at ang huling hapunan ng Panginoong Hesus, kasama ang 12 alagad. Tumulong siya sa paghahanda ng huling hapunan ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang tahanan din nagpunta si Pedro noong siya ay pinadadakip ni Herodes. At nang siya'y makapagninay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan at nagsisipanalangin. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo po kami. ang kamarero ng imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Dexter Zapanta Espiritu, katuwang sina Ginoong Poli at Ginang Charito Zapanta. La Oración en el Huerto, ang pananalangin ng Panginoong Hesus sa halamanan ng Getsemani sa bundok ng Olibo. Sa pagdarasal ni Hesus sa halamanan ng Getsemani, sinubok ang kanyang malayang pagpapasya na akuin ang kamatayang naghihintay sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Bilang tao, siya ay nakadamari ng kapigatian at paghihirap ng kalooban habang pinagnilay-nilayan ng kanyang sasapiting kapalaran. Subalit sa bandang huli, ang pagkalima niya sa kalooban ng Diyos ay lubhang mahalaga. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo at sumama sa mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo na hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila na may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo.
Jesucristo na tumalima sa kalooban ng Ama, kaawaan mo po kami. ang poon ay nasa pangangalaga ng angkan at pamilya ni Constancia de los Reyes Oliveros. El Cotivo, ang pagdakip sa Panginoong Hesus ng mga bantay ng templo. Matapos na manalangin si Jesus, ay dumating na ang takdang oras. Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay ng Hudyo at ng mga kawal na Romano. Ipinagkalulu siya ni Judas Iscariote sa halagang 30 salaping pilak. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan? At naparito kayo may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw, nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako pinakip. Jesucristo na hindi kami iniwan sa laban ng buhay, kaawaan mo po kami. ang poon ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Lopez at pamilya ng Pedragosa. La Flagellación, ang paggugupit sa Panginoong Hesus habang nakagapos sa haliging bato. Nang maipagpilitan ng mga tao na si Barrabas ay palayain, si Jesus ay pinagpasyahan ni Pilato na ipahagupit at ibigay sa mga tao para ipako sa krus. Ano ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito'y muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya kundi si Barrabas. Kaya pinukuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Jesucristo na tagtag ng sugat ang buong katawan. Kaawaan mo po kami. Ang poon ay nasa pangalaga ng pamilya karitatibo. Nuestro Señor Jesus Deseado, ang pagkalugmok o pagkalupaypay ni Jesus dahil sa sobrang hirap at pagod. Nang matapos tanggapin ni Jesus ang lahat ng pag-aalipusta at mga paratang na walang katotohanan, tumangis ang kanyang damdaming batbat ng pasakit. Ayon sa tradisyon ng simbahan, matapos na hagupitin si Jesus ay napalupaypay at nalugmok siya sa lupa nang dahil sa labis na hirap ng kanyang binata. Nagdana siya ng sakit at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya parang walang kabuluhan. Jesucristo na hindi nalupaypay dahil sa sakit. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni Konsehal Ian Masangkay at pamilya. La Coronación de Espinas, ang pagpuputong ng koronang tinig sa Panginoong Hesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang inipon doon ang buong batalyon. Sinuotay siya ng balabal na kulay purpura at naglikaw ng isang korona na yari sa halamang tinig at ito'y ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay kinutya at nagsisigaw ng mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Jesucristo na nagtiis ng sakit na dulot ng koronang tinig para sa sanlibutan. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Holy Name Society Antipolo Union. La Pasensya, ang pagtanggap ng Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap. Ito ay ang pagninilay-nilay ni Jesus ukol sa kanyang pagpapakasakit. Matutunghayan din Diyos ang kalmus-lumos na sinapit matapos na siya'y hagupitin at putungo at nagmumuni-muni ng may taus-pusong pagtanggap sa sinapit na hirap. Jesucristo na nagtiis sa pang-aalipusta at pangungutya para sa sanlibutan. Kaawaan mo po kami. Ang puon ay nasa pangalaga ng angkan ni Ginong Romana Pangaliban Calixto. Et Shemuel,
ang pagpapakatanaw ni Poncio Pilato sa Panginoong Jesus sa harap ng mundo. Nang matapos na magupitin at tulungan ng kawalang tinik, muli lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, "Narito ang anak ng tao, ika nga. Iharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala ko nakikitang dahilan upang hatulan siya." Jesucristo, tunay na tao, tunay na Diyos. Kaawaan mo kami. Ang poon ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Emilio Mendoza. La Aceptación de la Cruz. Tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Ang tagpo ay ang ikalimang estasyon sa daan ng krus. At matapos kutsain, kanilang inalisan ng bayabad, sinuotan ng sariling damit, at ipinako sa krus. Dahil sa walang hanggang pagmamahal sa atin ni Jesus at pagtalima sa kalooban ng Ama, kusang loob niyang tinanggap ang kanyang krus. Panginoon, turuan mo kami na laging piliin magmahal kahit na ito ay may kaakibat na hirap. Jesus na hindi alintana ang hirap at sakit, kaawaan mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Robert Espiritu at pamilya. Nuestro Señor Jesus Nazareno, ang pagpapasan ng Panginoong Jesus sa krus. Matapos siya'y pagpasapasahan, paradangan ng kasinungalingan, alipustahin, hampasin, tutungan ng koronang tinig, ipagpalit sa isang pusakal, hatulan ng kamatayan at pagpasanin ng krus. Siya ay binansagang Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo. Hindi ito katagan ng paggalang, kundi ang panglalait at pagtatatwa sa kanyang kapalaran. Jesucristo na nagtiis sa pagbuhat ng krus ng aming kasalanan, kaawaan mo po kami. Ang poon ay nasa pangangalaga ng angkan ng mga sapanta. El encuentro de Hijo con su madre. Ang kapait-paitang pagkasalubong ng Panginoong Jesus na nanananis ng mahal na Birheng Maria patungo sa Kalbaryo. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. O puunkot aking ina, iyo kayang mababata na di silayan ang mata ng anak mo iisa-isa sa ganitong pagdarusa. Ito ang katuparan ng propesiya ni Simeon. Binabastosan sila ni Simeon na sinabi kay Maria, tao'y nakalaga sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. Jesucristo na naglalakad sa Kalbaryo, buhat ang mabigat na krus na aming mga kasalanan. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni Consuelo Ian ng Sampay at pamilya. La Ayuda, ang pagtulong ni Simon Sireneo sa Panginoong Jesus sa pagbubuhat ng krus. Nang di na makayanan ni Jesus ang kanyang krus, isang lalaki na napadaan lamang ang hinatap ng mga kawal upang sapilitang ipapasan ang krus. Bagamat may pagtutol sa kanyang kalooban, nauunawaan din ni Simon na taga-Sirene kung gaano kahalaga para kay Jesus ang kanyang ginagawa. Ito ay natatanging pagkakataon upang maging bahagi siya ng hirap at pagpapakasakit ni Jesus. Jesucristo na nagturo sa amin na tulungan din namin pasanin ang krus ng aming kapwa. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng angkan ni Ginoong Paquito at Iday de Jesus. Santa Veronica. Si Santa Veronica ay ang babae na nagpahid sa kalunos-lunos na mukha ng ating Panginoong Jesus habang pasa ng krus papuntang Kalbaryo na ginugunita sa ika-6 na estasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Binansagang Veronica mula sa salitang Vera at Icona na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Santa Veronica,
Ipanalangin mo po kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Emiliana Camille Olivermo Pausal Cruz. Nang ipinako ang Panginoong Yesus sa kanyang krus, buong pusong tinanggap ni Jesus ang pagpapako sa kanya. Sinubukan siyang painumin ng mga kawal ng alak at may halong akdo, ngunit tinanggihan niya ito nang siya'y ipinapako. Nagawa pa niya sabihin ang mga salitang, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Jesucristo na nakapako sa krus, kaawaan mo kami. Ang poon ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Cristina Sanico, katuwang ang Immaculate Conception Parish Choir. El Calvario, ang paghahabilin ng Panginoong Jesus sa mahal na Birheng Maria kay San Juan habang nakabayubay sa kanyang krus. Nang maipako na si Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw, nasa paanan niya ang kanyang ina kasama si Santa Maria Magdalena at ang ilan pang kababaihan. Naroon din ang kanyang natatanging alagad na si San Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad, sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Jesucristo na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, kaawaan mo po kami. Ang tagpo ng El Calvario ay nasa pangangalaga ng samahang FC91 sa pangunguna ni Ginoong Jovi at Ginang Ella Padilla. San Longinos de Cappadocia. Si Longinos ang sundalong Romano na gumamit ng sibat upang ulisin ang tagiliran ni Jesus. Mula sa sugat ng tagiliran ni Jesus ay bumukal ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalang si Longinos at nagsabi, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Matapos ang kaganapang iyon ay tinalungkuran niya ang pagiging sundalo at naging disipulo ni Jesus. San Longinos de Cappadocia, ipanalangin mo po kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Leiva Tolentino. Si Jesus sa kandungan ng mahal na Birheng Maria matapos ibaba sa kanyang krus. Nang maibaba si Jesus mula sa kanyang krus, kaagad na siya ay dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay isang malamig na bangkay. Walang magawa ang kanyang ina kundi ang lumuha at yakapin siya sa kandungan nito. Sa kanyang pagdadalamhati, ang hirap niyang naranasan ay pakikiisa rin sa gawang pagliligtas ni Jesus sa krus. Taglay natin ang ating mga dalamhati sa mapagkalingang kandungan ng ating ina na nasa langit. Halos di ibig bitiwan ng inang may hapis sa lumbay ang anak niyang bangkay. Ninunuyoy nininilay yaong madlang kahirapan. Laking sakit hirap baga ng inang nangungulila
Buntong-buntong hinigang at hindi si Juan at Magdalena. Jesucristo sa kandungan ng kanyang inang nagdadalamhati. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Eleng at Tinay Marinas. El traslado al sepulcro, ang paglilibing sa Panginoong Hesus. Matapos na ulusin ng sibag si Jesus sa tagiliran, nagtungo si Jose na taga-Arimatea kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Ipinatawag ni Pilato ang kapitan at itinanong dito kung matagal nang patay si Jesus. Nang mabatid niya ito sa kapitan, pinahintulutan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Kasama niya sa paglilibing si Juan, ang inang namimighati at ilang mga kababaihan. Naging katuwang niya si Nicodemo na may dalang 30 kilo ng pinaghalong mira at aloe. Jesucristo na namatay at inilibing para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaawaan mo po kami. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni Councilor Christian Masangkay at pamilya. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay ang pariseo na sikretong tagasunod ni Jesus at kasapi ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na pinamumunuan ng punong saserdote. Isa siya sa tumutol sa paglilitis kay Jesus. Siya rin ang naging katuwang ni San Jose na taga-Arimatea sa paglilibing kay Jesus. Siya ay nakikilala sa hawak ng sisidlan ng kinilalagyan ng panaghalong mira at aloe na siyang ginamit sa bangkay ni Jesus. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. ang imahe ni nasa pangangalaga ni Ginoong Roberto at Ginang Elizabeth Vargas, katuwang ang angkan ng mga gabayan. San Jose de Arimatea. Si Jose na nagmula sa Arimatea, isang matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na tagasunod ni Jesus. Hinihingi niya ang bangkay ni Jesus kay Pilato upang ilibing. Ibinigay niya kay Jesus ang nooy bagong gawa niyang libingan na nasa dalisnis ng Jerusalem. Katuwang niya si San Nicodemo mula sa pagbababa sa krus hanggang sa paglilibing kay Jesus. San Jose de Arimatea, Ipanalangin mo kami. ang imahe ay nasa pangangalaga ng angkan ni Ginoong Carlos at Ginang Menang Marinas. San Lazaro de Betania. Ang pangalang Lazaro ay galing sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus na kanyang pinangisan ng mamatay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa iyo na manalig ka lang at makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. San Lazaro de Betania, Ipanalangin mo kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Mario at Ginang Edith Leiz Mercado. Santa Maria de Betania. Si Maria ay isang tagasunod, kaibigan ng Panginoong Jesus at kapatid ni San Lazaro at Santa Marta na pawang mga taga-Betania. Nang si Jesus ay dumalo sa kanilang tahanan, naupo siya sa paanan ng maestro upang makinig sa itinuturo nito. Nang makalipas ang ilang buwan, si Jesus ay muling nagbalik sa Betania na kung saan sa isang hapunan ang ihanda para sa kanya. Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Archie Tarazona at pamilya ni Ginang Belen del Rosario Yin Roldan. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ay kaibigan at tagasunod ni Jesus, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria. Ang kalugan ng kanyang salitang Marta sa wikang Arameo ay Gina. Sa kanilang tahanan sa Betania tumuloy si Jesus. Nakilala siya sa hawak niyang mga kagamitang pangkusina na siyang simbolo ng kanyang pagiging dakilang tagapagsilbi ng Panginoong Jesus. Santa Marta de Betania, Ipanalangin mo kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Councilor Ian Masangkay. Santa Juana de Cruz,
Si Santa Juana ay tagasunod ni Jesus, asawa ni Cusa na isang kaniwalang ni Herodes Antipas. Pagkatapos siyang pagalingin ni Jesus sa isang malubhang sakit, inialay niya dito ang kanyang sarili sa paglilingkod. Si Santa Juana ay nakikilala sa hawak niyang kahon ng mga alahas na siyang kanyang ipinangkustos sa mga gawain at pangaral ni Jesus. Santa Juana de Cuza, Ipanalangin mo kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Felix Mena at Rafalo. Santa Maria Salome, ang kahulugan ng Salome sa wikang Hebreo ay payapa. Siya ay asawa ng mangingisdang taga-Galilea na si Zebedeo at ina ni Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Nakikilala siya sa hawak niyang insenso sapagkat ayon sa tradisyon, siya ang nag-insenso sa libingan ni Jesus. Santa Maria Salome, Ipanalangin kami. ang orihinal na kamarera ng imahen ay sa pamilya Cuangco na ngayon ay nasa pangalaga ni John Anthony A.J. Reyes at pamilya. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay tagasunod ni Jesus. Kinikilala siya na Maria na asawa ni Cleopas na tinatawag ding Alfeo. Ang kanyang kabanalan ay sumasalamin sa kanyang paglilingkod bilang isa sa mga disipulo na kasama ni Jesus sa Galilea. Hawak niya ang isang walis na simbolo ng kanyang paglilinis sa libingan ni Jesus. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginang Luz Lavis Salvador. Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ang ikalawang pinakamahalagang babae sa buhay ng Panginoong Hesus. Tinawag siyang Maria na taga Magdala, isang lugar sa kanlurang baybay ng karagatan ng Galilea. Siya ay nakasama ng Panginoon mula nang tanggalin sa kanya ang 7 demonyo. Siya ang unang disipulo na nakatuklas na si Jesus ay muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo po kami. ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Fuentes. San Juan Apostol y Evangelista. Si San Juan ay anak ni Zebedeo at Santa Salome at nakababatang kapatid ni Santiago Mayor. Si Juana ang pangalan sa wikang Hebreo ay nangangahulugang kaloob ng Diyos ay isang mangingisdang taga-Galilea. Pinaparangalan siya bilang natatanging alagad at ang minamahal na disipulo ni Jesus sapagkat siya ang nananatiling kasama ni Jesus sa buong pagpapakasakit at pagpamatay nito. San Juan Apostol y Evangelista, Ipanalangin mo po kami. ang imahe ay nasa pangangalaga ng angka ni Don Mariano Sumulong. El Santo Entierro. Ang bangkay ng Panginoong Yesus ang nakanilay sa libingan. Ang entierro ay salitang Kastila na naglalarawan sa paglilibing ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus ay nagpapahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kanyang pagpanaw, ipinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa poon, ng kabutihan laban sa kasamaan, at ng pagpapatawad laban sa kasalanan. Hanggang kamatayan, tayo sinasamahan ni Jesus. Samahan din natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Banal na bangkay ni Jesus, Maawa ka sa amin. ang Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng samahan ng Nuestra Señora de la Anunciada. Mater Dolorosa, ang pagdadalamhati ng mahal na Birhen Maria sa kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Ang kasalanan ng sangkatauhan ay nagatid din na
Jesus, ang imahe ng mahal na Birheng Maria na tigid ng hapis, na kumpleto sa puso ni Maria ang hula ni Sinyon. Naganap na ang ikapitong hapis niya at iyon nga ang paglilibing sa kanyang sariling anak. Puso sa puso, laman sa laman, siya ang naglibing sa sarili niyang anak. Mahal na Birhen, nagdadalamhati, Ipanalangin mo po kami. ang imahen ay nasa pangangalaga ng samahan ng Nuestra Señora de la Anunciada.